Welcome to Donmar TV News Channel. Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na okay sa kanya ang presensya sa ngayon ng US forces sa riyon, particular na sa South China Sea. Ginawa ng Pangulong Duterte ang pahayag sa kanyang talumpati sa isinagawang inspeksyon sa mga bagong aerial assets ng Philippine Air Force sa Haribon Hangar sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. Sinabi ni Pangulong Duterte ayaw niya sana ang presensya ng tropa ng Amerika para manatiling neutral ang Pilipinas. Pero nakikita nito ang pangailangan dahil sa tensyon sa South China Sea kung saan lalo pang mas agresibong China sa pag-angkin sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ayon pa kay Pangulong Duterte, hanggat maaari ay ayaw nito magkaroon ng konfrontasyon sa China o sa alinmang bansa na mauuwi sa trahedya. Republic of the Philippines and the real Vice President of the Republic of the Philippines, the one and only Ferdinand Bongbong Marcos. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. Governor Manotoc, Vice Governor Araneta, Mayor Kion, of course, ang ating Vice Presidente Bonget Marcos, ang Senador Bongo, at sa inyo pong lahat ng mga alkalde. Alam po ninyo, sa 2022, sino ang gusto mong maging presidente at bakit? Oo. Ang gusto ko talaga maging presidente siyempre ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos ay siya isang magaling na tao at matalino na tao. At nakita naman natin sa nagdaan ng mahabang panahon yung lahat ng mga paninira, ng mga Aquino at ng mga dilawan against President Marcos and the Marcos family. Lahat yon ay wala. They are all dead, no? Lahat yan ay mga pawang kasinungalingan, puro invento, propaganda. God, you mean yung DUD, na pag-palpak, no? Nakita natin, no? Ngayon nare-realize na ng mga Pilipino na talaga palang puro black propaganda yung ginawa nila kay President Marcos. Si BBM, napakatalino niya. Nakita niyo pagka tinanong niya na kahit na anong issue tungkol sa batas, tungkol sa gobyerno, tungkol sa pamamahala, sa economy, napakagaling yan. At saka malawak ang kanyang experience sa gobyerno kasi naging congressman siya, naging senador siya, di ba? O naging governor. Kaya malawak ang kanyang experience sa national government. Kaya siya ang gusto ko maging presidente. Ngayon, ito naman kasi si Presidente Duterte, ilang beses na nagsalita na hindi niya pinapayagan si Sara, na si Mayor Inday Sara Duterte na tumakbo bilang presidente. At ayaw ni Presidente Duterte na tumakbo si Sara bilang presidente. Sana naman, kahit man lang Vice President muna, payagan naman niya. Kasi para makatiyak tayo na pag ang presidente ang nanalo sa 2022 ay si BBM, si Bongbong Marcos, yung ating vice presidente noon naman ay sana ay si Sara para lalong mapaigting ni Inday Sara yung kanyang kaalaman sa gobyerno, no, sa pamamahala, lalo na sa national government. Tituloy siya ng gusto para pagkatapos ng term ni BBM, siya naman ang magpresidente at yan ay ating talagang susuportahan yan. Sana nga payagan naman siya ni so, ang Tatay Digong, no? BBM Sara, sana payagan naman ni presidente. Mayor. Kasi ilang beses na siya nagsalita na hindi siya payag na tumakbong presidente si Sara. Siguro naman kung vice president, dahil lesser yung responsibility at saka pressure, baka naman pumayag. At para maihanda na rin ang kandidatura ni Sara para doon sa 2028, no? 22 plus 6 years o 2028. Gusto mo? Let's go to anong mangyari? Punta ka ron, mag-iingay ka, strong protest, would you listen?
China said he's completely ignoring the arbitrage. So what more can you ask of it? Make noise for what? Kung sabihin mo amin yan, sabihin nila amin to. Sabihin mo amin yan. O sige, inyo mo kayo ito. Anong gusto mo? Abe, sige daw. Kung if somebody can answer that question with sense, di samahin ko siya, kaming dalawa ang magsisigaw-sigaw. You don't think the ruling and China's island building in the South China Sea are of concern to other claimants in ASEAN like Vietnam, Malaysia, Brunei? I said it's entitlement to the Philippines as far as arbitral ruling. Yung conduct sa sea, iba yun. Yung you are challenged, you are asked to be identified, you have to ask permission entering the airspace. When that's, that thing is a vast sea, but it is really the route of so many cargo ships, passengers going south, and then you get to be the south. The Sulusi is becoming fast. The Somalia thing. So we'll have to discuss hijacking, including the BIMP Yaga, and I think I'll bring it up in a closed door. What's the use of promoting something which will be of a danger to us? Magroro ka doon, may BMP ka. Tapos sinuld up yan, hinhijack na naman. So let us agree that we will use our gray ships, our navies, our coast guard to guard. And if any ship of any country of the ASEAN, or any ship for that matter, and in dealing with piracy, my order is just to blow them up. Well, why should I arrest you? I would not know the imponderables of life what will happen to you. You might escape and again continue the depredation. Sir, on another topic, pagdating ng blessings, sir, ano yung latest directive nyo kay Well, she will not be released at all. She is being held there for investigation. It's a continuing crime, and we have so many things against her. I cannot discuss it now, but it will I leave it to the PNP chief to deal with the problem in public. Sir, were you surprised that she was married with Abu Sayyaf? Di ba sabi ko, yung may nagbuhos ako diyang intelligence dyan, di ba? Yung question pa ako, kinoconnect ninyo doon sa Sir, have you chosen a new yung sa extrajudicial. We were throwing troops there because matagal lang alam na, but the timing was, we knew all along that papasok sila. But malakas talaga ang loob nung si Lieutenant Saldua. Sila yung dalawa ng bakbakan. So, alam na natin bumabiyahe na sila. Magiging kalaban na ng Pangulong Duterte ang sinumang haharang sa investigasyon ng ABS-CBN tungkol sa pagkakautang nito sa DBP. Ano po ang ibig ninyong sabihin dito, Congressman? Alam mo, itong si Pangulo, at natutuwa naman ako na nakita niya itong problema. Kasi nga nung nagkaroon ng investigasyon, ang implikasyon niya, para kayo hearing na sinabi nyo, walang ebidensya, malinis. Problema yun, kasi tama yung binanggit mo kanina sa application ng franchise, sabihin, itong DBP loan, di naman totoo to eh. Walang ebidensya yan, malinis yan. Now, nung binanggit ng Pangulo na may condonation yan, and in fact, Aljo, kung natatandaan mo, 3 years ago pa niya binanggit to eh, na meron kayong utang sa DBP, hindi nyo binayaran, karoon ng condonation. So, ang pinupunto ko dito, pagka kayo nagsalita na laban dito dahil sinasabi na walang ebidensya, walang condonation, para nyo na rin sinalungat ang Pangulo. At ako, mapapatunayan na tama ang Pangulo, na mapapatunayan na merong nawalang utang, na bawasan o nawala. Kasi di ba 70%, almost 70, ata, mga 60%. Ang natanggal, parang tayong Aljo, pumunta tayo sa bangko, pumunta tayo ng 1 milyong piso, pagkatapos lang, ang naging utang na lang natin 400,000 piso.
napakaswerte naman natin. At ito nangyari mismo sa proseso ng DBP loan dito sa mga sinasabi lang ABS Lopez Group of Companies. Una sa Aljo, alam mo naman itong hearing namin, unang hearing lang namin to noong January 18. Nagkaroon doon ng presentasyon ang mga bawat ahensya. Pagkatapos nga, buwan naman ako dahil kahit papano yung Bangko Sentral ng Pilipinas, maganda yung kanyang pananalita na talagang kailangan magkaroon ng eligibility bago pa ito pasok sa swab. So, nitong nangyaring to, napatunayan din natin na una sa lahat, yung nga sinasabi natin na walang collateral nung kami ay magkaroon ng pag-uusap at syempre, malinaw, 3 billion, talaga namang binendalang 3 billion. So, yung 6 na billion dyan, naka-written off. Nagulat na lang kami nung next hearing, sinabi na lang ni Chairman Naglipay na wala na nga daw magiging hearing suspended dahil wala silang determination that there is basis for the hearing and so on and so forth. Pero yun nga, sabi ko nga Aljo, unang hearing pa lang namin to and siguro akala ng DBP nung ngayon, wala tayong pinanghawakan dokumento tungkol dito sa issue to. Importante ito Aljo, katulad na nabanggit ni Presidente dahil nga dito sa ating vaccination program, narinig ko lang yung programa na talaga katulad ng ginagawang pagbabakuna. Sabi nga niya, di ba, bayad dito ay utangin sa World Bank at sa DBP. So, yung pondo ng DBP, dapat talaga pangalagaan natin dahil yan ay hindi pribadong pondo, hindi ang pag-aari ng konsino, pero yan, pondo ng ating gobyerno. At syempre, ang mga mamamayan natin, nagbabayad ng buwis, pondo to ng sambayan ng Pilipino. Sinusulong po ngayon sa Kongreso, nauna sa Senado, na i-renew ang kontrata, ang prangkisa ng ABS-CBN. Posible kaya yan, Congressman? Diyan muna tayo sa lower house. Pagdating dito sa usapin ng prangkisa ng ABS-CBN, meron mga sinasabi silang isasalang na batas tungkol dito. Pero alam mo naman dyan, Aljo, nangyari dito sa franchise, kasi dyan sa amin sa Kongreso, meron kami tinatawag na rules, na pagka nagbotohan at natalo ang panukala batas ng isang mambabatas, ang tinatawag dyan ay lay on the table o isinasantabi lamang. So yung prangkisa na in-apply nila, wala na yun. Nagbotohan na yun, isang tabi at nandiyan pa. No, ang ibig sabihin, patay na yung batas. So itong pag-file ng franchise, ginawa nila, may mga nag-file, pero simple ang gagawin ng chairman dyan. Sasabihin niya, hindi pa pwede yan, dahil napay ng isyong yan at nandito pa. Unless, voted for the voted down the application of ABS-CBN franchise, we'll again vote for a reconciliation. Pero yun nasa rules din namin, nabigyan tayo ng oras para kabutuan. Sige, hindi yan mangyayari at hindi yan makapagpag. Nakakatakot, siyempre, alam mo naman, pinag-press yan. Pagka talagang tinubulak nila, at alam naman na may ilang mga elemento sa amin sa Kongreso na talagang tinutulak to, at let's say, nagkabutuhan at 200 ang nakuha nilang boto, maaaring mangyari to. Pero yun nga, sabi ng Pangulo, kahit na-aprobahan nyo yan, hindi ko yan pipirmahan. Yung prangkisa na yan, yung batas na yan, sa kadahilanan nga na may mga utang, katulad sa DPP, yung buwis, katulad dun sa BIR na mga 3.4 billion na hindi binabayaran. Magiging kalaban na ng Pangulong Duterte ang sinumang haharang sa investigasyon ng ABS-CBN tungkol sa pagkakautang nito sa DBP. Ano po ang ibig ninyong sabihin dito, Congressman? Alam mo, itong si Pangulo, at natutuwa naman ako na nakita niya itong problema ito. Kasi nga nung nagkaroon ng investigasyon, ang implikasyon niya, para kayo hearing na sinabi nyo, walang ebidensya, malinis. Problema yun, kasi tama yung binanggit mo kanina sa application ng franchise, sabihin, itong DBP loan, di naman totoo to eh. Walang ebidensya yan, malinis yan. Now, nung binanggit ng Pangulo na may condonation yan, and in fact, Aljo, kung natatandaan mo, 3 years ago pa niya binanggit to eh, na meron kayong utang sa DBP, hindi nyo binayaran, karoon ng condonation. So, ang pinupunto ko dito, pagka kayo nagsalita na laban dito dahil sinasabi na walang ebidensya, walang condonation, para nyo na rin sinalungat ang Pangulo. At ako, mapapatunayan na tama ang Pangulo, na mapapatunayan na merong nawalang utang, nabawasan o nawala. Kasi di ba 70%, almost 70, ata, mga 60%. Ang natanggal, para tayong Aljo, pumunta tayo sa bangko, pumunta tayo ng 1 milyong piso, pagkatapos lang, ang naging utang na lang natin 400,000 piso. Napakaswerte naman natin. At ito nangyari mismo
sa proseso ng DBP loan dito sa mga sinasabi lang ABS Lopez Group of companies. Una sa Aljo, alam mo naman itong hearing namin, unang hearing lang namin to noong January 18. Nagkaroon doon ng presentasyon ang mga bawat ahensya. Pagkatapos nga, naman ako dahil kahit papano yung Bangko Sentral ng Pilipinas, maganda yung kanyang pananalita na talagang kailangan magkaroon ng eligibility bago pa ito pasok sa swab. So, nitong nangyaring to, napatunayan din natin na una sa lahat, yung nga sinasabi natin na walang collateral nung kami ay magkaroon ng pag-uusap at syempre, malinaw, 3 billion, talaga namang binendalang 3 billion. So, yung 6 na billion dyan, written off. Nagulat na lang kami nung next hearing, sinabi na lang ni Chairman Aglipay na wala na nga daw magiging hearing suspended dahil wala silang determination that there is basis for the hearing and so on and so forth. Pero yun nga, sabi ko nga Aljo, unang hearing pa lang namin to and siguro akala ng DBP nung ngayon, wala tayong pinanghawakan dokumento tungkol dito sa issue to. Importante ito Aljo, katulad na nabanggit ni Presidente dahil nga dito sa ating vaccination program, narinig ko lang yung programa na talaga katulad sa ginagawang pagbabakuna. Sabi nga niya, di ba, bayad dito ay utangin sa World Bank at sa DBP. So, yung pondo ng DBP, dapat talaga pangalagaan natin dahil yan ay hindi pribadong pondo, hindi ang pag-aari ng konsino, pero yan, pondo ng ating gobyerno. At syempre, ang mga mamamayan natin, nagbabayad ng buwis, pondo to ng sambayan ng Pilipino. Sinusulong po ngayon no, sa Kongreso, nauna sa Senado, na i-renew ang kontrata, ang prangkisa